Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Happy God First Morning! Happy God first morning po, Pastor Jerry. Brother Smin, shout out. Pastor Joseph, take it away. Ayan, magandang umaga po from Central Luzon Adventist Academy. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon kasama kayo ngayon sa umaga mga kapatid. At ako po ang inyong lingkod bilang host sa umagang ito. At sa atin pong God First Morning ngayon ay po tayo na at ngayon ay nasa Deuteronomy chapter 9 na po tayo. At after ng ating Bible reading ay magkakaroon muli tayo ng reflections. Ito po ay 30 minutes and 40 mamaya po after nito ay magkaroon tayo ng Lest We Forget reading. So ngayon po ay atin pong babasahin ang Deuteronomy chapter 9. Ang title po nito ay Mga Bunga ng Pagsuway kay Yahweh. Okay? Pakinggan ninyo o Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng matataas na pader. Malalaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makapaglupig sa angkan ng higante. Subalit, pakatatandaan ninyo na ang Diyos nating si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Sila'y kanyang gagapiin upang madali niyong silang maitataboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh, alang-alang sa inyo, huwag ninyong iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo itinaboy sila ng Panginoon dahil sa kanilang kasamaan. At hindi dahil sa kayo'y matuwid, kaya mapapasa inyo ang lupaing iyon. Itataboy sila ng ating Diyos dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga't pakatatandaan ninyo na ibinibigay ng Diyos ang lupaing ito hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ng ulo. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo ang Diyos nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Sinai, ginalit ninyo ng labis ang Diyos at pupuksain na sana niya kayo doon. Nang ako'y umakyat sa bundok at ibinigay niya sa akin ang tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang kasunduan sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi. Hindi ako kumain ni uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas ng batong sinulatan niya ng lahat
ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy nang kayo'y nagkakatipon sa mga paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabing pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Sinabi ng Panginoon sa akin, "Tumayo ka at puntahan mo agad ang mga taong pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto. Sila'y nagpapakasama na. Lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng imahe at iyon ay sinamba nila." Sinabi pa sa akin ng Diyos, "Talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Hayaan mo akong lipulin sila para mabura na ang alaala nila dito sa lupa. At sa iyo na nagmumula ang isang bagong bansa na mas malaki at makapangyarihan kaysa kanila." Kaya bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok, dala ang 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng kasunduan. Nakita ko ang pagkakasalang ginawa niyo laban sa Diyos. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumihis sa daang itinuro niya sa inyo. Dahil dito, ibinagsak ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos, nagpatira pa ako sa harapan ng Diyos at sa loob ng 40 araw at gabi, hindi ako kumain ni uminom dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ng Diyos. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ipuksain kayo. Mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niya ito. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok, saka ko ibinuhos sa batis na nagmumula sa bundok. Muli ninyong ginalit ang Diyos nang kayo'y nasa Tabera, Masa at Kibrot Hataaba. Nang kayo'y pinapapunta niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niyo sa inyo, naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniniwalaan ni pinakinggan man. Simula nang makilala ko kayo ay lagi na naman kayong naghihimagsik laban kay Yahweh. Nagpatira pa muli ako sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at gabi sapagkat nais na niya kayo'y puksain. Ito ang dalangin ko sa Kanya, Panginoong Yahweh. Huwag po ninyong pupuksain ang bayang iniligtas ninyo at inilabas sa Ehipto sa pamagitan ng iyong walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin po ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag po ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng sambayanang ito, ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ng mga taong ipapasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita ay dinala ninyo sa ilang upang puksain. Hindi ninyo sila maihatid sa lupang ipinangako ninyo, sapagkat matindi ang galit ninyo sa kanila. Sila ang inyong bayang irang, ang bayang inilabas ninyo sa Ehipto, sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. So yun po ang nilalaman ng Deuteronomy chapter 9 Amen. na kung saan ay pinaalalahanan ni Moises ang Israel na sila ay tatawid sa Jordan upang sakupin ang mga bansang mas malalaki at mas malalakas kaysa sa kanila, na may matataas na kuta at mga higanting tao, malalaking tao. Ngunit malinaw niyang sinabi na ang tagumpay ay hindi dahil sa kanilang kabutihan o katuwiran, kundi dahil sa
kasamaan ng mga bansang iyon at sa pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at kay Jacob. So binalaan din ni Moises ang Israel na sila mismo ay matitigas ang ulo at maraming beses nang naghimagsik laban sa Diyos. Ibinahagi niya ang nangyari sa bundok ng Sinai kung saan ibinigay ng Diyos ang kautusan. Ngunit sinira ni Moises ang mga tapyas ng bato dahil sa kasalanan ng bayan ng sambahin nila ang gintong guya, yung Diyos-Diyosan na ginawa po nila. So doon ipinakita ng Diyos ang kanyang galit. Ngunit dahil sa panalangin at sa pamamagitan ni Moises, sila ay naligtas mula sa ganap na pagkawasak. So gusto na sana ng Panginoon na parusahan at tapusin itong bayang ito, subalit namamagitan po si Moises na huwag pong patayin itong mga bayan nito na kung saan ay matitigas ang kanilang ulo, nagrereklamo sila. So, dito po sa chapter 9 na ito ay papaalala na ang tagumpay ng Israel ay hindi nakabatay sa kanilang sariling galing o kabalan. Kasi yun nga po binanggit na tigas ang kanilang mga ulo. Kundi sa awa ng Diyos, sa kanyang biyaya, at sa katuparan ng kanyang tipan. No? Kasi since nakipagtipan ng Panginoon sa kanila. So pinapakita rin dito ang kabigatan ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang kalagahan ng pamamagitan gaya ni Moises. Tulad ng Israel, tayo rin ay naligtas hindi dahil sa sariling kabutihan, kundi dahil sa katapatan at biyaya ng Diyos. So, yun po mga kapatid, ang buod po ng Deuteronomy chapter 9. Sino po ang gusto mag-reflect tungkol po sa Deuteronomy chapter 9? Pastor Joseph, Sige po, Pastor. good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, Morning po. God first morning. Gusto ko po yung yung point ng sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Do not think in your heart, sabi po sa New King James Version, after the Lord your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness, the Lord has brought me in to possess this land. But it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out before you or from before you. Verse 5, it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that the Lord your God drives them out from before you, and that he may fulfill the word which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Ang aking pong reflection doon, mga kapatid, ang takeaway ko po doon ay inaayawan po talaga ng Panginoon ang higit sa pinakaayawan ng Diyos. Yun pong self-conceited, basta Tagalog yung self-conceited. Yung pagmamatas ng sarili ba yung tasor? Okay, na ituturing mo na mabuti ka at ang ibang tao ay masama. Yan po. Dahil may ginagawa kang, may naabot kang isang standard para sa iyo na kinukumpara mo yung standard mo na yun sa iba na hindi nila maabot. Parang gano'n, ano? Ang tawag doon ay self-righteousness eh. Pero yung self-conceited, madalas po natin yun mababasa sa Biblia, mga kapatid. Yung, kaya may sinasabi si Haring Solomon, destruction comes after the pride. Doon sa Proverbs 16:18, ano, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon talaga yung pagmamalaki mo yung sarili mo, lalo na yung sariling katuwiran. At ikukumpara po ito sa iba na gumagawa ng kasalanan o masasama.
Naalala niyo po yung ano, yung istorya nung isang para sa iyo na pumasok sa Luke ba yan? Chapter sa Luke. Pumasok po siya sa templo at meron po siyang nakitang isang tax collector na dinadagukan niya yung kanyang dibdib sa sobrang guilt niya. Hinihingi niya ng tawad sa Panginoon ang lahat ng kanyang ginawang pagkakamali. Binababa niya yung sarili niya sa harap ng Diyos. Pero ito naman pong isang ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, marami pong salamat. Ganda, nananalangin siya. Mm. Para sila nagpe-pray. Hindi ako katulad ng taong ito. Huwag nanakaw, masama. Ako'y nagbabalik ng ikapo, sabi niya. Ako'y nananalangin, imbes ang araw. Yun po mga kapatid, ayaw ng Panginoon talaga yung sobrang pagmamalaki sa sarili. Kasi yun po yung espiritu ni Satanas. Yung taas mo yung sarili mo na meron kang higit na magagawa kaysa iba. Alam niyo na ho ang ibig ko sabihin mga kapatid. Malawak po yun. Marami application na kayo pwede maisip yun. Personal po nating reflection in terms of that subject. Yung pong halimbawa po niyan, meron po tayong ginagawa sa ating buhay na nagpaangat sa atin at isipin natin na ako pinaburan ako ng Diyos. Ayan, ano, may naabot kayong isang disiplina sa sarili po ninyo na parang nag-benefit po tayo at ilalagay na po natin yung standard sa iba na hindi po makaabot. Mm. Magiging punto po natin ito para i-guilt yung iba ay mga kapatid ay ayaw ng Panginoon yan. Ang gusto ng Panginoon, palagi natin ituturing na higit siyang mabuti kaysa lahat. Mapapansin mo, Pastor Joseph, yung pag Yes po. nagtuturo ka ng kasalanan ng iba, subukan nyo nga po mga kapatid, ito, ngayon po, mag-demonstrate nga po tayo. Madalas po Mhm. natin naririnig yan, ano? Magsubukan nyo pong magturo, no? Subukan nyo pong magturo. Okay, yan. Nakaturo na po ba kayo? Imaginin po ninyo, nakaturo po kayo, ha? Nakaturo po kayo, turo na po. Yan, okay. Mag-ingat po kayo ng pagtuturo ng kasalanan ng iba o ng pagkukumpara ng inyong sarili sa iba. Dahil may tatlo pa pong daliri na nakaturo sa inyo. Napansin niyo po ba yung tatlong daliri? Opo. Isa lang Yes po po. ang nakaturo sa iba. Iniisip po natin na may kasalanan at karumihan ng ginawa ng ibang tao kumpara sa ating mga ginagawa natin ngayon. Meron lang hong nakaturong isa sa kanila, pero yung isa ho, saan ho nakaturo? Yung lalaki. Nakaturo ho yun sa itaas na ipinapaalala po sa atin na may Diyos na higit na matuwid at nag-iisang matuwid sa lahat. Siya ang ating halimbawa ng katuwiran. Yung righteousness natin, walang ibang tinatanggap na katwiran, kundi ang katwiran ng langit. Kaya nga mga kapatid, ang atin lamang po ay mabuhay na nakadepende sa Diyos. Total dependence upon God in all walks of life and achievements. Wala tayong dapat na ipagmalaki. Palaging ang hinlalaki ay nakaturo sa langit at ibaluktot na lahat ang kamay. Yung isa na lamang ang itira, yung hinlalaki. At sasabihin sa inyo ng Panginoon, sa atin ng Panginoon, approve anak, approve, approve. Yan ho ang sinasabi ng aking pong bigat na reflection ngayon at sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Thank you po, Pastor Jerry. So, napakaganda po, ano, na talagang alalahanin po natin lagi, mga kapatid, na sa lahat ng ating tagumpay ay hindi po dahil sa ating kabutihan at maging sa ating righteousness ay hindi rin yan dahil sa atin, kundi righteousness ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. No? Wala po tayong pwedeng i-credit sa ating sarili. Okay? Sino pa po ang gustong magsalita?
Pastor Joseph, happy God first morning. Sige po, Pastor. Sa akin naman, yung paghahambing, gusto kong ihambing yung pag-aayono ni Moses ng 40 days and 40 nights bilang paalala niya sa mga Israelita. May pagkakaiba yung pag-aayono ng ating Panginoong Hesukristo. Si Moses ay nag-ayuno siya para sa bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-ayuno upang ihanda ang kanyang sarili para sa paglilingkod na kanyang gaganapin sa hinaharap. Bagamat magkaiba ang mithin at layunin, mayroon pong parehas na prinsipyo na pwede po tayong makuha dito sa pag-aayuno ni Moses at saka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya una ay nandoon yung pagmamalasakit, okay? Nandoon yung pagmamalasakit at paghahanda para kilalanin una yung kawalan at sabihin natin kawalan ng isa't isa at kilalanin yung Diyos na maaring mamagitan una sa sarili at mamagitan sa bayan. Sabihin mga kapatid ay pinakikita dito sa pag-aayuno dito yung total dependence doon sa maaaring tutugon ng pangangailangan. Kapwa kay Moses at kapwa sa ating pong Panginoong Hesukristo. Nandoon yung total dependence na kailangan. So, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, yun yung kailangan po natin. We are absolutely lacking of anything, okay? Whether it be tinatawag nating material o kaya spiritual things. Kailangan po natin yung pagdidepende sa ating pong Panginoon. Much more sa ating po talagang spiritual bagay. Dito po dinidevelop yung talagang reliance sa ating pong Panginoon na gusto maging okay yung buhay po natin sa ating pong Panginoon. So, kikita po natin dito talagang itinuturo ng chapter 9 ng Deuteronomy. Nais ng Diyos na sa lahat ng sandali ng buhay natin, matutunan nating dumepende sa Kanya. In fact, yun yung itinuturo at pinaalam ni Moses sa bansang Israel. Na sabi niya, huwag kayong dumepende sa inyong sarili. Hindi dahil sa kayo ay matuwid at hindi dahil sa masama ang inyong mga kalaban ay kayo ay papasok sa Kanaan, kundi sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ko. Ibig sabihin talagang sa lahat ng sitwasyon, ang hinihingi ng Panginoon ay nakadepende tayo sa Kanya. Maging ito ay tagumpay, maging ito ay kabiguan, dapat kinikilala po natin siya bilang ating pong Panginoon kasi yun ang pinakamahalaga. Mahirap kasi yung i-credit natin sa ating sarili yung ating pong accomplishment. Kagaya ni Moses, kagaya ng ating pong Panginoong Hesus, wala po silang ginawa kundi ibigay yung glory sa Diyos na sa kanila po ay umalalay sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Happy God first morning. God bless us all. Amen.
Thank you po. Amen po, Pastor Joey. So, meron na lamang po tayong isang pwedeng mag-reflect bago po tayo dadako sa atin pong Lest We Forget reading. Sino pa pong So, gusto Joseph, magsalita? Sige po. Joseph, good Sige po, morning. Pastor. Dito, aking pinapakinggan no, habang iyong binabasa ay ang aking reflection dito unang-una sa tatlong bahagi. Sa Diyos, sa bayang Israel at kay Moses. Hmm. Unang-una sa Diyos, mga kapatid. Dito parang lubos kong nakikilala ang Diyos sa chapter 9 na ito, mga kapatid. Sino sa atin maraming sa ating mga kapatid o maaaring sa ating pinangungunahan o maaaring sa ating personal na buhay na sasabihin natin hindi natin kilala ang Diyos. Isang bagay na ako mga kapatid, tinatanong ko ngayon, paano ba natin makikilala ang Diyos? Dito sa kontekstong ito ng ating pinag-uusapan, simple lang ang sagot niya. Tingnan mo ang Diyos sa nakaraan ng buhay mo. So dito mga kapatid, bakit mga kapatid? Kasi sabi ng Panginoon, dito talagang ang Diyos talagang sagana yung kanyang pag-ibig, sagana yung kanyang biyaya, yung kanyang awa, nandoon, yung kanyang pagmamalasakit, nandoon. So ito yung Diyos na ito yung Diyos na gumabay sa bayang Israel. Dito mga kapatid, pinapaunawa ng Diyos kay Moses, ito yung karakter niya. Sa bagay mga kapatid, naalala ko bago pa man tinawag ng Panginoon, Diyos, si Moses mga kapatid, tinanong ng Panginoon, sino ka? So, pinahayag na ng Panginoon doon yung kanyang karakter, doon sa burning bush, mga kapatid. Ito, hindi lang basta nakita ni Moses, kundi naranasan niya na ganun talaga na yung karakter ng Diyos nandoon. Kaya dito mga kapatid, dito sa chapter na ito, dito makikita natin dito kung gaano ang Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid ay, nasabi niya, alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paano minungkahi mo ang galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang. Mula ng araw na kayo umalis sa lupain ng Ehipto, hanggang sa kayo dumating sa dakong ito, ay naging mapaghimagsik kayo laban sa Panginoon. So nakita niyo dito nakita ko dito na yung dito mga kapatid, nakita ni Moses yung ang Diyos talagang makapangyarihan. So kayang puksain ng Diyos sa sandaling panahon ang Israel. Pero hindi po ganun ang Diyos, mga kapatid. Hindi mga kapatid. Kung hindi talagang yung habag at awa ay talagang kung extend yung habag, extend. So mga kapatid, sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. Kaya ang aking reflection dito unang-una, kung gusto natin makilala ang Diyos, tingnan natin ang Diyos sa nakaraan ng ating buhay. Kung gaano kabuti, kung gaano kadakila. Kaya ito mga kapatid, kapag naranasan natin personal ang Diyos, wala tayong ibang gagawin, kagaya ng ginawa ni Moses, na magpatira pa, kung hindi. Ang magpatira pa ay isang uri ng pagsuko at pagsamba sa Panginoon. Wala tayong talaga ibang gagawin mga kapatid. Kapag personal nating nakikilala ang Diyos, wala ka talagang ibang gagawin sa buhay mo kung hindi mag-alay ka, sumamba ka, at paglingkuran mo ang Panginoon. Pangalawa na akin nakita dito ay yung karakter ni Moses, mga kapatid. Yung itinuturo ng Diyos kay Moses bilang isang leader. Bilang isang leader ng Panginoon. Ang pangunahan ang bayang Israel na alam naman natin mga kapatid na may katigasan ng ulo, na may kakulitan, ay isang tungkulin na hindi madaling gampanan. Ang pagtanggap sa misyon ng Panginoon ay isang bagay na hindi madaling gampanan. Kaya lang mga kapatid, kapag kilala natin yung Diyos na tumawag sa atin, kapag kakilala natin yung Diyos, ay talagang meron siyang gustong ituro sa atin na dapat nating matutunan habang tayo naglalakbay sa lupain ito.
dito mga kapatid, dito, nakako ko dito, anong klaseng leader ang itinuturo ng Diyos kay Moses, mga kapatid. So para bang sinasabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ito yung karakter na pinapakita ko, dapat ganito ka rin. So, kung pinapakita ng Diyos, kung sinasabi ng Panginoon kay sinasabi ng Panginoon kay Moses, ito ang habag ng Diyos. Para bang bilang isang leader, yung ugali ng Panginoon, yung karakter ng Diyos, ay gusto na makita ng Diyos sa leader na tinawag ng Panginoon. So look at this mga kapatid, look at this context. Sabi, para bang nag-uusap yung dalawa sa pagpapanguna sa bayan ng Diyos. So, kaya napakahalaga sa isang leader po, yung ugali talaga upang mas lalo mong mapangunahan ang bayan ng Panginoon. Sa kabila na nagdiningas na ang galit at puot, so nandun pa rin yung habag at biyaya ng ating mahal na Diyos. So kaya dito mga kapatid, nakikita ko dito, so yung karakter ng Diyos na gustong ipaunawa ng Panginoon sa kanyang leader na si Moses, na yun mga kapatid ay dapat ma-develop naman sa leader ng Panginoon upang mas madali niya mapangunahan ang bayang Israel na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. So yun ang nakikita ko dito. So yung Israel, mga kapatid, ay talagang meron silang likas na madaling tumalikod, pero ang nakikita ko dito yung karakter ng dalawa, yung karakter ng Diyos at karakter ni Moses na dapat ay makita sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yun lang po ang aking po reflection that first morning. Pastor, thank you po sa reflection. Pastor. Last na lang po, si Brother Johnny. Sige po. Pastor, pwedeng ako'y makasingit. Pastor, sige po, Pastor Meneses, sorry. Mamaya na, uli na lang ako. Brother Donnie, please. Yeah, apo. Maganda po yung Apigat first morning po muna. Napakaganda po ng mga senior. Pero ako po ang nakita ko po dito bilang reflection ko po ay yung po bang pagiging matigas ng ulo ng mga Israelitas. Nung binabasa ko po to ay nakikita ko po yung sarili ko na yun po ba, yung pang pagiging makasalanan ko talagang hindi po karapat-dapat. Dahil sobra po bilang tao ay talagang ang tendency ho natin ay yun na po yung talagang sa kabila ng ginawa ng Diyos sa mga Israelitas, pinalaya sa mapag-aping bayan ng Israel. Provide ng Diyos ang lahat para masustain ang buhay nila from wilderness. They were protected during the day. Yung ulap, alam po natin yung protection na sa sobrang init po ng desert ay yun po ang nagpo-protect sa kanila para hindi sila mainitan. Tapos sa gabi naman sobrang lamig naman, apoy naman po ang nagbibigay ng. So everything, ang ibig kong sabihin, nakikita ko po yung sarili ko sa kalagayan ng mga Israel sa kabila ng mula ho noon talagang sobra ang pagbabantay ng Diyos, ang pag-iingat, and then I'm still yun po ba yung pagiging stiff neck ay talagang kaya nalagi ko na nasasabi na I don't deserve anything from God. And I'm really thankful po sa Panginoong Jesus, just like Moses, ay talagang he intervenes at talagang nakiusap po sa Diyos na dahil nga po sa tindi ng kasalanan ay nakiusap po ang Diyos na in behalf of Jesus Christ ay yun po bang wag po tayong ma-destroy. Bigyan ng pagkakataon at for our sake. Dahil nga po we don't deserve anything. So yun po yung nakikita ko na ang aking dalangin po ay sana po ay patuloy nating makita ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig sa atin,
At yun nga po, kung ano man ho ang nagiging achievement natin, ay we don't see it as our achievement, pero yun po ay sa habag ng Diyos at wala ko tayong talagang ipagmalaki at ipagyabang. So yun lang po, purihin ng Panginoon. Amen, Pastor Donnie. Brother Donnie. Ngayon po kay Pastor Meneses. Happy God first morning po mga kapatid. Napakaganda po ng ating pong mga nabasa ngayon mga kapatid sa umagang ito. Itong chapter 9 ng Deuteronomy na ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin na particular dito sa chapter 9 verses 4 to 6. Ito'y patuloy nagpapaalala sa atin na hindi dahil sa katuwiran ng Israel, hindi dahil sa kanilang mga gawa na binibigyan sila ng Diyos ng pangako o yung kanilang inaasam-asam pagdating ng araw na sila ay patuloy na pinaalalahanan ng Panginoon, kundi dahil sa pangako at habag ng Diyos at awa. Alam nyo, pagka minsan tayo dumarating din sa atin yung parang ikinukumpara natin yung ating sarili sa ating mga kapwa, sa ating kapwa manggagawa, kapwa natin mananampalataya, mga kapatid. When it comes to accomplishment, when it comes to educational attainment o kaya naman sa material na sitwasyon natin, napakadali nating dayain natin ang ating sarili, mga kapatid. Yung ginamit na salita ng ating Pangulo kanina, napakabigat na kung minsan ito'y dumarating sa atin din kaisipan at damdamin, yung pagmamataas ba sa sarili, yung mayabang na pagtingin natin sa sarili at labis na pagpapahalaga sa ating sarili. Mga kapatid, pagka minsan ito'y paalaala sa atin na itong ginagawa natin ito na God first morning, na nakakabangon tayo ng maaga, nakakasunod tayo sa tinatawag nating COP or anything na maaring ngay kumpara natin ang ating sarili. Wala, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ang lahat ng yan, anything na maaring accomplishment natin, ito man ay material or spiritual, mga kapatid, ito'y isang paalaala sa atin sa umagang ito ng Panginoon na maaaring hindi natin po pwedeng maitaas ang ating sarili, kundi itaas natin, tingnan natin, pahalagahan natin ang awa at habag ng Diyos. Dahil wala naman tayong pwedeng may pagmamayabang sa ating sarili sa harapan ng Diyos, kundi yung kanyang katuwiran at yung kanyang kabanalan at yung kanyang kaawaan sa atin. Na sa aking sarili, mga kapatid, yung kaawaan at pangunawa ng Panginoon ang siyang nakita kong napakalaki dito sa karanasan ng Israel na ito. Kaya patuloy niyang inire-remind ang Israel bago sila dumating sa lupang pangako upang sila ay talagang lubos na maunawaan nila ang kanilang kalagayan kung bakit sila ay nakarating sa lupang pangako. Sa atin, ipinapakita ng Panginoon sa atin na lubos na tayo'y magtiwala lamang sa awa at habag, pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Happy God first morning.
Amen. Yan. Thank you, Pastor Meneses. May gustong humabol po mga kapatid, Pastor Seth, pagbigyan po natin for the last reflection. Pastor Seth Magas. Pastor Joe, habang inihintay mo siya, Sige po, Pastor Jerry. yahabol lang ako mga kapatid na isang larawan na maaaring marirepresent natin ang napakadiin ng mga pagpapakilala tungkol sa Diyos na ating tinanggap, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, minamahal nating Diyos na ating nakikilala. Sa araw-araw ay malutang na malutang ang dapat nating ipinapakilalang Panginoon sa ating mga taong nakakasama araw-araw. Mag-ingat po tayo mga kapatid kasi baka ma-misrepresent natin ang katangian ng ating Panginoon. Gawin natin ito pong balanse sapagkat minsan ako po ay nakakita ng isang post sa Facebook na noong pong panahon na nasusunog po yung LA. Tama ko, Brother Johnny, yung LA. Nung nasusunog po yung LA, meron pong nag-post doon na parang may special na pagtingin ng Diyos at parang masaya sila na na-spare yung isang bahagi at yung isang bahagi naman ay kinukundi na kasi sila nga po ay mga sinasabi na wala daw po silang Diyos. Alam niyo mga kapatid, may mga mahal sa buhay po yung iba doon at umiiyak po sila na madama yung kanilang mga mahal sa buhay doon. Na meron po mga Kristiyano na naniniwalang may Diyos na God of justice, God of love, God of mercy, ay nananalangin din po tayo pero ang ipinapanalangin lang po natin yung ating pong mga kasamang alam nating sa tingin natin ay matuwid. Sa tingin natin ay nagsisimba, sa tingin natin ay alam niyo na kasama natin. Yun po ang ibig kong sabihin. Bakit hindi ko kaya pwede tayong maging katulad ni Moses na kahit si Jesus na ang ating pattern, ang panalangin po natin ay maging general. Panalangin natin yung kahabagan ng Diyos ay maranasan po ng mga taong gumagawa ng sa tingin natin ay hindi mabuti. At wag din tayong maging katulad ng mga Israelita na sa tuwing sila ay tumatanggap ng pabor, ay sinasabi nila sa sarili nila, ayan, kasi kami ay sumusunod sa utos ng Diyos, kasi kami ay, alam niyo na mga kapatid, kami ay nagsisimba ng Sabado, kami ay nagtatides and offering, yan yung mga ganyan mga pananalita, ay nare-represent po natin sa palagay ko ang Diyos. Gawin natin siyang loving, na ating pinagmamalasakitan at kung paano nahahabag ang Diyos sa kamatayan ng mga masasama, ay ganun din tayo sana mga kapatid. Yung tayong kauna-unang nalulungkot kapag kami nangyayaring di magaganda sa mga taong ito, na alam nating meron silang ginawa at yun ay maaring consequence ng kanilang ginawa. Pero gawin natin katulad ng ginawa ni Moses na ipanambitan natin sila. Panginoon, mahabag ka, alang-alang sa iyong kabutihan, alang-alang sa iyong mabuting mga pagmamahal sa amin, mahabag ka, i-spare mo sana sila. I-spare mo sana sila. Kaming lahat i-spare mo. Huwag tayo maging exclusive sa ating mga prayer requests. Isama natin ang maraming mga taong naghihirap dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. Naniniwala po akong kalulugdan ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Dahil yun ay panalangin ng isang taong mababa ang kalooban. Marami pong salamat. Ayan, thank you po, Pastor Jerry. Pastor Seth, nandito na po ba? So, kung wala na po, dadako na po tayo sa atin pong pagbabasa ng devotional natin, lest we forget.
Nandito po kasama natin si Brother Prince Daniel Curioso. So, Brother Prince, good morning. Brother Prince, kayo ang magbabasa ng ating Lest We Forget. May ibang pangalan eh. Sige, Pastor, kung palagay ko yung... Sige po, kung hindi po siya available, Brother Melvin, kayo po ba ay ready po dyan? O sino man po ang gustong magbasa? Nag-ready lang po saglit. Pero eto na. Okay, andito si Brother Prince. Thank you, Brother Prince. Ayan. So, magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Pero din po sa mga taga-subaybay. Ngayon po, ang atin pong tema ngayong September 25 ay patungkol po si Ellen White, 26 rather. 25 na po ba? 20? Tama po, 25 ba, no? 25. Tapos 25, sorry po, no? Gigising lang. Ang ating pong tema, si Ellen White sa Minneapolis, isinama si Jesus, part 1. Ang ating pong talata ay ating po makikita sa Juan, Kapitulo 13, ang talata po ay 15. Ito mga pagkakasabi, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang mga pagkakumbaba ng pagmamahal ni Jesus, isang halimbawa ng karapat-dapat na tularan, ngunit ang mga normal na ang tao'y hindi natutuksong gayahin siya, doon pumapasok ang biyayang nagpapabago sa buhay at ang bagong pagkanganak. Nais ng Diyos na kunin ang mga normal na tao ng mga tao at gawing silang mga bagong nilalang, mga Kristiyano na nagsasalamin ng karakter ng pag-ibig. Isa pa sa iyon ang mga temang ipinangaral ni Ellen White sa Minneapolis. Noong Oktubre 20, nagpahayag siya ng isang sermon na binanggit ng Minneapolis Review na nagpaayak sa marami at inamin niya mismo na naggayak ng maraming mga taos pusong patotoo mula sa tagapakinig. Sinabi niya sa kaniyang mga tagapakinig na hindi ka magiging mabungang Kristiyano at mayroon ng kaalaman ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo malibang ikay praktikal na Kristiyano, malibang sumusulong ka sa buhay ng banal sa lahat ng oras. Mahalaga ito. Isipin ng marami na sa sandaling bumaba sila sa tubig at tumanggap ng bautismo at nasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng iglesia ay tapos na ang kanilang gawain. Taliwas dito, kung hindi nila magpapasok sa kanilang mga sambahayan ng praktikal na relihiyon, hindi magtatagal ay mawawala sa kanila ang lahat. Mahalaga manatili tayong lumalago sa biyaya at kung tayo'y gagawa ng panukala ng pagdadagdag, gagawa ang Diyos sa panukala ng multiplikasyon habang kanyang nilililang ang kanyang wangis na moral sa kanyang mga tagasunod. Nagmamalasakit ang buong sansinukob sa dakilang gawain ni Kristo. Ang bawat mundo ay nilalang ng Diyos
ay nagbabantay upang makita kung paano magwawakas ang laban sa pagitan ng Panginoon at kaliwanagan at kaluwalhatian at sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Narito si Satanas na nagsisikap gamitin ang lahat niyang kapangyarihan na panatilihin sa labas ang tunay na karakter ng Diyos upang hindi ito maunawaan ng sanlibutan at gumagawa siya ng maraming mga nag-aangking Kristiyano sa ilalim ng kautusan at katwiran. Ngunit ikinatawan nila ang karakter ni Satanas imbes na ang karakter ni Kristo Jesus. Inilarawan niya na pamali ang aking Panginoon. Inilarawan nila ang karakter ni Jesus tuwing nagkukulang sila sa kahabagan, sa tuwing nagkukulang sila sa pagkapakumbaba. Ang Diyos ay pag-ibig. Juan Kapitulo 4 talata ay 8. Dumating si Jesus upang ipahayag ang pag-ibig na iyon. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nais diyan tayong maging katulad niya na pinahintulutan siyang ilingain sa atin ang kanyang wangis na moral. Kunin mo ako ngayon, Panginoon. Tulungan mo ako na hindi lamang nais ang iyong kalooban, kundi tanggapin ito at isakabuhayan ito sa akin araw-araw sa kabuhayan. Amen. Amen. Sige po. Devotional po ngayon. Meron po bang gustong magsalita? Meron po bang gustong magsalita, mga kapatid? Reflection po sa ating Lest We Forget. Pastor, Sige po, Pastor Jerry. maliwanag po yan. Mahina na yung signal ko ata dito ah. Okay lang po ba? Putol-putol. Okay lang po, Pastor. Salamat po. Gusto ko po yung pagdidiin dito ng pangungusap ng ating minsahera na ang ating kapatid na si Sister White. Sabi niya dito, iniisip ng marami na sa sandaling bumaba sila sa tubig at tumanggap ng bautismo at nasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng iglesia, ay tapos na ang kanilang gawain. Yun po yung maling palagay ng marami. No? Minsan yung pong ating pong gawain ay pinagagawa sa atin ng Panginoon ay na-overrule ng ganito pong mga paliwanag, ng ganitong pagkakaunawa. Yung pong salitang disciple making ay natutuwa po ako na ito po'y laganap na at madiin na sa ating pong paligid ng ating simbahan, anywhere, ay nabibigyan na po ito ng maganda at special na atensyon. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pong kaibigan at masugid na nag-advocate nito at nagkakampanya ang ASI President po natin, si Brother Donny. At akin po siyang kinukomment sa kanyang simpleng pamamaraan ng disciple making na ang disciple making, mga kapatid, ay bahagi po talaga nito ay ang bautismo. Pero hindi po ito ang end. Hindi po ito ang end.
Hindi po ito ang end ng disciple making, mga kapatid. Bahagi po siya. Kasi ito po ay isang karanasan ng isang taong nagpasakop na kay Kristo. Lamang ang ating ibang mga gawain ay dito nalulundo na pagkatapos ng baptism ay parang tapos na po ang lahat sa isang tumanggap kay Kristo. Ang gusto pong ipaiwatig ng ating minsahera na si Sister White dito sa ating binabasa, ayon sa pagkakasipi ng ating pong manunulat ng devotional, ay maging normal sana sa isang taong kagaya po natin na matapos tayong tumanggap ng bautismo ay mailarawan natin ang karakter ng ating Panginoon. Maalala po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo, maliwanag po yung discipleship experience dun eh. Yung po bang sinabi niya na hindi ba ninyo nalalaman, Romans chapter 6 siguro yun, no? Romans chapter 6, sabi nga no, na hindi ba ninyo nalalaman na kayong mga nabautismuhan ay nangabautismuhan kayo sa kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Sabi niya na pagkatapos na kayo'y mailibing sa tubig na libingan, kung papaano nung si Kristo ay nabuhay na magmuli, sabi niya ay mabubuhay din kayo muli mula sa tubig ay kayo'y aahon at kayo'y makalalakad na sa panibagong buhay. Yun po yung point nung sinasabi po ng ating propetisa na matapos tayong mabautismuhan na tanggapin natin si Kristo, isinasalamin na po natin yung buhay na kasama natin si Kristo. Hindi po natin credit yon sa sarili natin. Yun po palagi ay nakadugtong sa kung papaanong binabago ni Kristo araw-araw ang ating mga buhay sa katulad ng kanyang karakter. Yun po ang goal ng discipleship. The goal of discipleship is character transformation. At dahil po doon ay nagiging maliwanag sa pagkakabasa ng ibang taong wala pang Kristo sa buhay nila na masarap pala ang maging disipulo ni Kristo. May mga nagaganap na pagbabagong ikabubuti ng isang taong nagpasyang magpasakop kay Kristo. So ito po mga kapatid ng aking nakuhang isang magandang liwanag na dapat ay maging bahagi ng ating pong mga buhay sa araw-araw. Ang buhay Kristiyano ay isang praktikal na buhay na sumasalamin na nabubuhay si Kristo sa panahon natin dahil tayo ay mga binagong nilalang ni Kristo. Salamat po. Iyan. So, thank you po, Pastor Jerry, sa inyo pong magandang reflection. Meron pa po bang gustong magsalita, mga kapatid? Pastor. Sige po, Pastor Ernie. Happy God first morning po mga kapatid. Maganda po itong payo po ng ating propetesang si Ellen G. White sa lahat ng mga leaders ng iglesia na ang isang mga bagong binyagan ay after baptism, wag po natin pababayaan. Kundi kinakailangan po natin silang alagaan, kalingain, upang sila po ay manatili sa iglesia at patuloy silang magdisipulo rin ng iba. Kaya po yung ating pagkasala hindi po natatapos. Ito po ay cycle o tuloy-tuloy para po sa kanilang paglilingkod ay lalo po sila magpapagamit sa Panginoon. Mababago ang karakter, mababago ang likas, mababago ang pananaw sa buhay, at patuloy silang susuporta sa misyon ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ang payo po ng ating mensahero sa umagang ito na tayo pong mga leaders ay kinakailangang sumuporta upang in-nurture, sanayin ang ating mga kapatid na bagong binyagan. At ito po ay isa sa gawain po ng Sabbath School. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po tayong sumuporta upang ang ating mga bagong binyagan ay lalo nating makasama hanggang sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Happy God first morning po. Ayan. Thank you po, Pastor Ernie.
Ayan, siguro po ay enough na po yung reflections natin mga kapatid. Pastor Joseph, Yeah, Pastor Joey. mayroon lang akong gustong i-reflect, nabanggit kasi sa ating readings yung mga salitang practical Christianity, practical religion, moral nature ng ating Panginoong Hesukristo. So, para sa akin, ang reflection ko dito ay sa aking pamilya o sa ating pamilya, dapat makita yung pagpapasensya, yung pag-aaruga. Yun yung mga practical Christianity. Pagmamahal, mga ganon, mamalasakit, pagpapatawad, katapatan. Okay. Sa komunidad naman ay maaari nating ipakita yung pagiging, sabihin natin ay patas na pakikitungo, kinikilingan, yung charity, ano ba yung mga feedings programs na maaari nating maitulong sa ating lipunan. That's practical religion, practical Christianity. Sa ating church naman, ay yung sabihin natin pakikisangkot sa pamamahayag ng Ebanghelyo, o ano ba, pagmamahal, pagpapatawad sa gitna ng mga di pagkakasunduan marahil. That is a practical religion, practical Christianity. In fact, sabi ng Ellen G. White sa Christ Object Lesson, Christianity is to be lived, not merely professed. It is to be brought into the home, into the schoolroom, and into all our dealings with one another. Yan yung practical Christianity para sa atin. Kaya sabi lang, dapat maging bahagi talaga natin ang moral nature ng ating Panginoong Hesukristo upang maipakita natin yung practical religion at practical Christianity. God bless us all. All right. Amen. Prince. Sige po, manalangin po tayo. Brother Prince. Sige po, let's pray. Sige po mga kapatid, na tayo po'y manalangin. Habagin po namin Diyos, nasa taas-taasan ng mga langit. Para sa Panginoon sa umagang ito, ay pong ay pinapurihan at sinasamba sa tunay at dakilang pangalan. Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan, ay ito nagbigay sa amin ng inspirasyon na ilang mga leader ay kami may kanya-kanyang gampanin na dapat namin gawin upang sa ganoon ang aming mga miyembro at ganoon din ang mga kapatiran sa bawat iglesia ay patuloy na maging matatag sa oras man na dumating sa suliranin na kinakaharap ay hindi kami basta-basta bibitaw. Kaya Panginoon, salamat sa inyong mensahe sa pamamagitan ni Ellen White na pinapaalala muli sa amin na hindi dito nagtatapos ang aming lakbayin sa mundong ito, hindi patuloy na kami maging matatag, maging matibay hanggang sa ikalawang pagbarito ng aming Panginoon si Jesus. Ito po'y dalangan namin, di sa aming sarili, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Sige. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli kami lumalapit sa inyo. Salamat po sa araw na ito, sa amin po mga natutunan simula kanina, Bible reading. Ngayon naman po, Panginoon, dadako kami sa Council Stewardship reading. Ipagkaloob nawa sa amin ng patuloy, ang karunungan at ang inyong biyaya, Panginoon, at ganun din ang Banal na Espiritu na upang kami patuloy na lumago sa pananampalataya, sa pagiging katiwala po ninyo, Panginoon. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. So, yun. Atin pong Tito, hindi ito makabibili ng anuman. March 1. Offertory Reading Devotional. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisiyahan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias Kapitulo 1 Versikulo 8. Si Kezia ay isang masayahing bata na nakatira sa isang malaking syudad kasama ang kanyang mga magulang. Mahilig siyang bumili ng maliliit na bagay na kinagigiliwan ng mga batang tulad niya. Minsan, dumating ang isang bisita mula sa ibang bansa at naging masaya ang kanilang muling pagkikita. Matapos ang 3 araw, naglibot ang bisita sa syudad at pagbalik ay nagdala ng pagkain para kay Kezia, pati na rin ng isang perang papel.
Masaya niya itong tinanggap at agad na pumunta sa kanyang silid upang kainin ang pagkain. Pagkatapos niyang makakain, nais niyang gastusin ang perang natanggap. Tiningnan niyang mabuti ito, at ang kanyang kasiyahan ay nauwi sa kalungkutan. Si Kezia ay nagsisigaw sa kanyang kwarto tungo sa kanilang sala, kung saan ang kanyang ama at ang bisita ay masayang nagkukwentuhan. Lumapit si Kezia at nagtanong, "Tiyo, hindi ito makakabili ng anuman." Sinikap ng tatay ni Kezia na patigilin siya dahil napapahiya siya sa sinasabi ni Kezia. Tinanong ng bisita ang tatay ni Kezia kung totoo na ang perang ibinigay niya ay walang mabibiling anuman. Sumagot ang tatay ni Kezia, "Oo, hindi iyon makakabili ng anuman." Mahal na mga kaibigan, kumusta tayo ngayon? Ibinibigay ba natin ang ating handog sa Diyos na walang mabibiling anuman? Kung ayaw ni Kezia ang pera na walang mabibili, ano pa kaya sa Diyos? Kung ang pinakamaliit na halaga na iyong ibinigay ay ang pinakamabuti mo, tinatanggap iyon ng Diyos. Subalit kung hindi iyon ang lahat, huwag mong ibigay sa Diyos ang hindi mo magamit mismo sa iyong sarili. Ating tandaan, ibinigay ng Diyos sa atin ang pinakamabuting kaloob sa katauhan ni Jesus. Marapat lamang na ibigay din natin sa Kanya ang ating pinakamabuti. Panawagan. Habang ibinibigay natin ang ating mga handog sa araw na ito at sa hinaharap, alalahanin natin na ibigay sa Diyos ang pinakamabuti na mayroon tayo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. 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 Atin pong speaker ngayon sa Council on Stewardship Reading, walang iba kundi si Pastor Joel Malyari. Kasama po natin ngayon. So Pastor Joel, good morning and it's your turn. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ang title po ng ating pong Council on Stewardship ngayong umaga, ang title po ay The Heart of the Giver Expanded. Sabi po dito, the offerings of the poor given through self-denial to aid in extending the precious light of saving truth will not only be a sweet-smelling savor to God and wholly acceptable to Him as a consecrated gift, but the very act of giving expand the heart of the giver and unites him more fully to the Redeemer of the world. Sabi po dito na ang handog ng isang mahirap sa pamamagitan ng pagtanggi at merong kasamang sakripisyo ay isang mabangong samyo sa ating Diyos. Bagamat ito ay isang katanggap-tanggap, isang mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos. Sabi po dito, the very act of giving expand the heart of the giver. Ang iniisip natin ng mga nagbibigay ay yung mga may maibigay, yung mga mayayaman. Pero binanggit po dito, kahit yung mahirap, kahit tayo po ay mahirap, tayo po ay pwedeng magbigay sa ating Diyos. At sa pamamagitan ng pagbibigay na merong sakripisyo sa harapan ng ating Diyos, ito po ay kalugod-lugod, ito po ay katanggap-tanggap sa Kanya, ito po ay isang mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos. Hindi lang po isang mabangong samyo, hindi lang po ito katanggap-tanggap sa harapan ng ating Diyos. Sabi po dito yung pagbibigay sa ganong uri ng pagbibigay ay pinalalawak o naririnig natin yung salitang lumalaki yung puso. Ano po, hindi po ito sakit. Ano po, kundi ito po ay positibo na lumalaki yung ating puso na pagbibigay sa ating
Diyos. Nangangahulugan na kapag ang mga mahirap na tao ay nagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili upang tumulong sa pagpapalaganap ng katotohanan, ang kanilang mga handog ay kalugod-lugod sa Diyos dahil sa sakripisyo ng sarili na kasangkot. Higit pa kaysa sa mga mayayamang donasyon na walang personal na gastos. Ang gawain ito ay pagbibigay ay hindi lamang nakikinabang sa iba sa pamamagitan ng pagsulong ng katotohanan na nagliligtas, kundi pati na rin sa spiritual na pagpapayaman sa nagbibigay sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagbubukas ng palad at isang mas malalim na koneksyon. So, kapag ang isang taong walang gaanong pera o mahirap, sabi natin na mahirap, ay nagbigay sa pamamagitan ng personal na sakripisyo upang tulungan ang iba na matuto tungkol sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, kapag tayo nagbigay, sumuporta sa gawain, merong gawain, merong evangelism, tayo tumulong sa pamamagitan noon, ibig sabihin ay tinutulungan natin ang maraming mga tao na malaman ang tungkol sa mga katotohanan at salita ng ating Diyos. Ano po? Ito ay lubhang nakadulugod sa Diyos. At ang gawain ito ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa iba. Nakakatulong din ito sa taong nagbibigay. O hindi lang tayo nakakatulong para maipalaganap, hindi lang tayo nakakatulong para doon sa mga tao na makilala ang ating Diyos. Ito po ay nakakatulong din sa tao na nagbibigay. Ano po? So, binibigyang diin ng ating pong babasahin, sayang ito, na nakikita ng Diyos ang puso sa likod ng ating pagbibigay. At ang kaloob na ibinigay ng may pagtanggi sa sarili ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa malaking halagang ibinigay na walang anumang personal na sakripisyo. Mali po, pagpalain tayo ng ating Diyos at first morning po sa ating. Amen. Ayan, amen. Meron po. Dito sa ating chat box, may reflection po dito, no? Hindi magandang balita na ating marinig matapos na tayo ay magpatingin sa doktor, sasabihin sa atin, malaki ang iyong puso. Malungkot itong balita, di po ba? Subalit, ito ay mabuting balita kung ito ay sinabi ng isang dakilang doktor na si Doc Jesus. Isa itong komendasyon kapag sinabi self-denial to aid. Expands the heart of the giver. Malaking puso sa gawain ng Diyos. Napakalakas na puwersa ng prinsipyo. Itong para sa akin. So, yun po ang kanyang reflection. Brother Donnie, sige po. Opo. Opo, ang tungkol po dyan, mahirap man o mayaman kapag nagbigay o tumulong. Kasi yung ika po, hindi naman po yung bigay, binabalik po yun eh. Pero yung COP at saka yung more yung pagtumulong, pag ito po ay, ang karanasan ko po dito, kapag yung aking COP o yung more na itutulong po ay apektado ako, meaning apektado po ako, yun po ang aking naintindihan na ako po ay nagbigay. Halimbawa po, kapag ako po ay nag-COP sa kalagayan ko po ngayon, no, nag-COP po ako ng 1,000, hindi po ako apektado nun. Kasi negosyante po ako negosyante po ako. So, ibig sabihin, nandyan po ang blessing ng Panginoon. So, unlimited po yung blessing dahil depende po sa mga pasok ng project. So, kapag nagbigay po ako, nag-COP po ako ng 1,000, hindi po ako apektado. Pero kapag nagbigay na po ako ng COP, halimbawa po ay
35,000. Apektado na po yung ako kasi malaki-laki na po yun eh. So, kahit mahirap po, hindi po ba yung kung matatandaan po natin yung ano, yung sa yung widow's mite na tinatawag. Nung ibinibigay ako po, I was imagining myself na pinapanood kagaya po ng mga disipulo ni Jesus Christ nang tinuro po ni Jesus Christ yung widow na yon. I was imagining myself na part of the disciples na habang hinuhulog po ng widow yung kusing man kung tawagin po natin yon, parang naroon po yung kanyang sentimiento na apektado po siya dahil yun na nga lang po yung kanyang pera, pero willing po siyang ibigay yun. Whereas yung mayamang nagbigay na nagpapakalansing po siya, kaya po siya nagyayabang dahil kahit ibigay niya po yun, hindi po siya apektado. So yun po yung aking reflection po doon na kapag nagbigay po tayo, COP ho, o kaya yung tumulong tayo dahil yun po yung more, and when we are affected, ibig sabihin, mayroon pong halong sakripisyo po yun eh. Yun pala yung gusto kong sabihin. When we are affected, ibig sabihin, we are sacrificing when we give. Pero when we don't feel na parang pero kung hindi ko tayo nakakaranas na nagsasakripisyo ho tayo sa pagbibigay natin, hence hindi po tayo apektado. So, and hindi po yun yung tinatawag na, in my context, hindi po yun tinatawag na pagbibigay. Kasi hindi nga po tayo apektado. I hope I'm making myself clear. So yun lang po, purihin ng Panginoon. Amen. Pastor Joseph, Sige po, Pastor Joey. para sa akin po, maliit man o malaki ang handog natin, ang mahalaga ay katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Mapapansin po ninyo sa ating reading, binanggit kanina yung salitang mabangong samyo. Hindi po pinag-uusapan dito yung laki o liit. Basta ang mahalaga, katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Sa lumang tipan kung ating pong titingnan, magkakaiba po sila ng handog. Mayroong parang handog para sa hirap, handog para sa yaman, sa mayaman. Pero, kapag ito'y inihandog sa ating Panginoon, nagiging mabangong samyo. Ibig sabihin mga kapatid, sa lumang tipan hindi pinag-uusapan yung literal na amoy, literal na amoy na mabangong samyo kapag ito po'y inihahandog sa pamagitan ng pagsunog, hayop man ito, insenso. Ang ibig sabihin lamang ng mabangong samyo, ito po ay may dalang pananampalataya at pagsunod o kaya pusong nag-aalay na katanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoon. At alam na po natin yan, tagal natin pinag-aaralan kapag pinag-usapan yung mabangong samyo. Ito rin ay nangangahulugan ng pagpapasakop natin sa ating Panginoon at pagbibigay papuri sa pamagitan ng ating pong panalangin. Kaya ipinapakita dito, mga minamahal na mga kapatid, yung talagang sabi nga kanina, may sakripisyo, ngunit mayroong katapatan sa harapan ng Panginoon upang ito ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga mananampalataya ngayon dapat ay mabuhay sa ganong kalagayan na mayroon pong pagtatalaga sa harapan ng ating Panginoon upang kanyang manghandog. Ito na ito ay talent, salapi, malaki man o maliit, dapat ay nagiging pabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Marami po kasi sa atin ngayon na ang paglilingkod o kaya pag-o-offer ng mayroon tayo sa ating Panginoon, sometimes by performance lamang kapag wala akong bahagi sa iglesia, parang hindi ako sisimba. So kapag ako ay binigyan ng aawit, doon lamang ako magpe-perform. Parang ganon, mga minamahal na mga kapatid, yung ating pong pag-aalay ng ating sarili, pag-aalay ng ating pong salapi, o anumang handog mayroon tayo. Sometimes we do it by
by performance. At yun yung sinasabi ni Brother Donnie kanina. Mayroong by heart, yung pag-aalay ng dalawa. Yung isa naman ay by performance. He wants to be recognized and he wants to be popular among people. That's the reason why kahit na malaki yung kanyang inihandog sa Panginoon, hindi naging mabangong samyo kasi ginawa niya ito by performance. So ang paghahandog sa ating Panginoon, maliit man ang malaki, kapag ito ay ginawa ng may pananampalataya, taos puso at katapatan sa harapan ng ating Panginoon, may dalang sakripisyo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang ating paghahandog ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. At ang pinaka-the best example na magbagong samyo na handog ay walang iba kundi yung paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili. Ito yung pinakamataas na mabangong samyo sa harapan ng Diyos. At doon tayo dinadala sa prinsipyo nyo, mga minamahal na mga kapatid. God bless us all. Amen. Amen. Pastor Jerry, si Pastor Jerry meron siyang reflection dito sa chat box, no? Hindi rin maganda sa ating pakinig na sasabihin sa atin na lumalaki na ang ating ulo. Sana habang ginagawa natin ang masagana at malayang pagbibigay through COP or more, dalangin ko na hindi tayo makaramdam ng paglaki ng ulo. Ang puso lang ang lumalaki, hindi na ang ulo. Papangit po tayo, kayo rin. Hindi sana maging self-conceited. Tandaan sana natin ang lesson sa Deuteronomy chapter 9. Tama po yan. Pastor Nelson? Salamat po kay Pastor Joel sa napakagandang pagpapaliwanag, pag-expand ng ating pong lesson ngayon. Napaka-iksi lamang po mga kapatid ng ating reading. The heart of the giver expanded mga kapatid. Maiksi ito pero ito po ay napakamalaman. Kaya habang binabasa natin ito mga kapatid, ay sabi ko nga tayo po ay nasa tamang landasin ng pagtuturo ng offering. Yung combined offering plan mga kapatid ay isang sistema ng pagbibigay, isang pagtuturo ng self-denial mga kapatid. Kaya nga masarap magbigay mga kapatid kapag ka ikaw ay regular at saka ikaw ay merong sistematikong paghahandog mga kapatid. Na kahit na mahirap ang kalagayan mga kapatid, ay hindi na apektuhan ng mahirap na kalagayan ang pagbibigay. Sapagkat yun nakaakibat dyan. Sakripisyo, self-denial, pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. Kaya lang dito ay talagang itong binasa natin na ito ay merong apat na mahalagang bagay na tinuro mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nagbibigay, the offerings of the poor, mga kapatid, yung offerings of the poor, nandoon yung pag-ibig, sakripisyo, self-denial, pananampalataya, nakabalot yun doon mga kapatid. Kaya nga, sa tuwing tayo po ay, kaya sabi ko, kaya kapag ikaw ay nag-shopping, napakasarap ng sumamba sa Panginoon. Mararamdaman mo talaga yung pagpunta mo sa church, mga kapatid, ay talagang ibibigay mo yung para sa Panginoon. Kaya napakasarap mga kapatid tumanggap ng pagpapala. Bakit? Kasi pag meron ka tinanggap na pagpapala mga kapatid, alam mo na kaagad kung magkano, kung papaano, at kung ano ang iyong ibabalik sa Panginoon. Talagang sabik na sabik kang ibibigay yon, na kahit na dumaan sa punto na tayo ay wala ng perang matitira, pero kapag meron kong ipinangako sa Panginoon na porsyento, napakasarap magbalik mga kapatid sa ating Panginoon. Dito mga kapatid ay kapag natutunan natin yung gano'n, sabi ni ng ating reading mga kapatid, yung self-denial mga kapatid ay at given through self-denial to aid in the extending the precious light of the saving truth mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nagbigay mga kapatid, unang-una, sabi dito ay yung self-denial nakikita sa atin. Pangalawa, yung pag-aabot, yung saving truth mga kapatid, yung abutin yung mga tao sa pamagitan ng mga handog ng kahit na may hirap na tao mga kapatid, ay maraming naaabot ng mga tao. Kaya sabi dito, ito ay isang mabuting samyo mga kapatid. Sweet smelling savor to God.
Pangalawa, fully acceptable as a consecrated gift, mga kapatid. So hindi lang mabuti yung samyo, mga kapatid, kundi isang pagtatalagang handog na ibinabalik sa Panginoon. Meron pa dito, mga kapatid, ano yun, yung act of expand the heart of the giver. Pang-apat, sabi niya dito, unites him more fully to the Redeemer of the world, mga kapatid. Talagang yung espiritong ito, mga kapatid, ay talagang sabi, nakikisa tayo ng lubos doon sa ating manunubos, ang ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi ito yung espiritu niya. Yung He gave everything. Talagang ibinigay niya yung lahat, mga kapatid, for the sake lamang na maabot niya tayo. Kaya nga when we give our offerings to the Lord, mga kapatid, sabi dito, maraming mga tao ang maabot ng katotohanan. Kaya nga matutunan ng bawat isa ang sistematiko at regular na paghahandog. Ito, mga kapatid, ang tinatawag na COP. Kaya sabi ko, nasa tamang landas tayo ng pagtuturo sa mga kaanib ng iglesia kung papaanong maghandog ng tama para sa Panginoon. At ito ang COP. God bless, Pastor Joseph. Thank you, Pastor Nelson. Dr. Jo. Hina na. Sige po, Pastor. May na-signal ko, no? Chachapi. Narinig po ako, Pastor? Opo. May ang signal dito sa kasiguran. Ang aking pong panawagan sa ating lahat, mga kapatid. Maliwanag po ako, Pastor? Opo, Pastor. Yeah. Ang aking pong panawagan sa umagang ito para sa atin at dito po sa ating napakahigsi at malaman na mga payo ni Sister White at Stewardship Principle, magsimula po tayo kahit maliit lang ang ating puso sa gawain. Alam niyo po, yung pagiging malaki ang puso sa gawain ng Diyos ay nagsisimula muna sa pagiging maliit na puso sa gawain ng Diyos. Huwag lang po sanang walang puso sa gawain ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga pagbibigay na ating pagpapasyahan, ay kung hindi po natin kaya yung literally ay malaki, significant sa paningin nyo at sa paningin at valuation ng church, ay doon po tayo magsimula sa maliit, literally, sa valuation mo o valuation ng church. Basta ito pong lahat ay self-sacrificing offering, self-sacrificing giving, and self-denying giving. Tinatanggap yan ng Panginoon at nagiging, yun na nga, hindi man siya literal na mabangong samyo, ang ibig sabihin po doon, acceptable po yun sa Panginoon. Basta yun po ay ibinigay natin to expand the kingdom of God on earth, yung pong para isulong ang natatapos na gawain ng Diyos, na ihanda ang maraming tao tulad natin na nakahanda na sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, let us begin small, heart, with self-sacrificing and self-denying offering, and let us experience greater more things, yung higit pa sa paglaon ng panahon na gagawin sa atin ng Panginoon ng mga pagbabago until the time na kaya na po nating personal na sabihin, Lord, I can give all to you. Kasi mga kapatid, darating talagang oras, mauulit po yung nangyari sa Acts chapter, sa early Christian church experience, na kaya po nilang iwanan ang lahat, ipagbili ang lahat, dahil ang kanilang puso ay pinukaw ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang iniwan na misyon. Pero pag hindi po talaga natutunan natin na magbigay sa gawain ng Diyos ngayon pa lamang na mayroon pong kalidad ng self-sacrificing and self-denying spirit, mahihirapan na rin po talaga tayong i-dispose yan pagdating po ng araw na i-require na ng Panginoon, iwanan nyo ng lahat kasi uuwi na tayo
sa langit na bayan. So ang akin pong panalangin sa umagang ito para sa ating lahat, yung mga nasa ibang dako na hindi po bahagi ng CLPM, sa mga taga CLPM family at sa lahat ng lugar na meron po tayong tagapakinig sa platform, akin pong ipinananawagan sa ating lahat. Ngayon po ay magsimula na tayong mag-aral kahit maliliit na puso sa gawain ng Diyos at hayaan nating palakihin ito ng Diyos ang puso natin sa gawain niya sa pagbibigay with self-sacrifice and self-denial. Huwag lang po sana tayong manatiling walang puso sa gawain ng Diyos at hindi tayo natutong mag-separate para sa gawain ng Diyos ng isang espesyal na kaloob. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen, Pastor Jerry. Ngayon po ay kung wala na pong mag-reflect, ay dadako na po tayo sa atin pong United Prayer. So, ang atin pong participants sa atin pong United Prayer, Pastor PG Rodrigo, siya po ang mangunguna sa adoration and confession. And Pastor Seth, Amen, mga kapatid. Yan po, ano? Yan yung lesson natin ngayon, ano? Malaking puso. Ikaw ba may malaking puso, mga kapatid? Tayo ba may malaking puso? So, tayo ay nagbibigay. Kasi ang pinaka-main dito ay nagbibigay tayo. Dapat alam natin yung motibo kung bakit tayo nagbigay, mga kapatid, ano? Halimbawa ay nagbigay tayo sa Panginoon. Dapat ang motibo natin dahil mahal natin siya. Hindi para ipakita sa mga tao na tayo nagbibigay na po. At kapag daw tayo ay natuto magbigay kahit sa gitna ng kakulangan, actually marami natin nagdadahilan, ay wala na kaming kakainin pag nagbigay pa kami. Tila bagay pinipili tayo ng CLPM na magbigay, ano? Meron akong narinig na ganun dati. Ang lakas ng loob magsalita sa live, ano? Sabi niya, naku pastor, kung magbibigay pa kami, wala na kaming kakainin. Ay pambihira. Hindi naman siya pinipilit na magbigay, ano? Inaano tayo dito, kumbaga ini-educate tayo kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kung gaano kalaki ang tiwala natin sa Panginoon at kung gaano natin kamahal ang Panginoon, ano? Pero kung ganun pala, no, wala na kayo kakainin, ba't magbibigay pa? Ay, pampihira. Hindi nauunawaan, mga kapatid, yung ating pinag-aaralan, ano? Sabi dito, napakaganda nga eh. Kapag tayo pala ay nagsasakripisyo at nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, ba, lumalaki yung ating puso. Ganun, hindi yung sabihin lumalaki as in yung size, ano? Kasi napapalapit tayo sa Panginoon. Kung wala ka nang kakainin, yun ang dahilan mo. Kapatid, parang hindi ka naniniwala na may Diyos. Ganun yun. Katinan nyo yung halimbawa ng babaeng balo, binigay niya lahat. O, diba? Kasi may tiwala sa Diyos. Alam niya man Diyos ang magpo-provide, mga kapatid. So, ganun po yun, ano? So, sabi dito ay, sabi nga ni Pastor Jerry, wag naman natin panatiling maliit ang ating puso o walang laman ang ating puso, ano? Ibig sabihin yung mga hindi nagbibigay, ano? Mga kapatid, importante na tayo ay makilala natin ang Diyos. Yan ang punto ng lesson na to. Makilala natin siya. Sino ba siya? Siya yung nagbibigay sa atin ng ating buhay, araw-araw. O tapos wala kang tiwala sa Diyos na ibibigay niya yung pangangailangan, lalo na yung pagkain, mga basic needs. Ibibigay yan, mga kapatid. Pero huwag mong asahan na ikaw yayaman kapag ikaw ay nagbigay. Mga kapatid, yan ang mali, ano? Meron kasing iba, magbibigay ako para mas dumoble yung blessing ko. Mali, mga kapatid. Hindi iyon ang tamang prinsipyo. Nagbibigay tayo dahil nagpapasalamat tayo. Ginising tayo kaninang umaga. Ginising tayo sa ating pagkakatulog. Maraming natutulog, di na nagigising, ano? Oo, diba? Hindi na nakapagsisi, hindi na nakapagbago. So tayo, nagpapasalamat sa Panginoon. At yan ay yung ating pagbibigay, yan yung pasalamat. At binanggit kanina, ang tithes ay hindi yan pagbibigay, mga kapatid. Sa Kanya talaga yan. Masakit pa nga dyan, wala sa lesson ngayon, ano? Pero ito, sasama ko lang.
Kapag yung tithes hindi mo binigay ng tama, magnanakaw ka pa. Ayun magnanakaw ka pa ngayon kapag di mo na ibigay yung tithes. Bakit? Hindi naman sa'yo. Ginamit mo, ginastos mo. Di ba? O sabi no, isa magkakatoliko na lang ulit ako. Ganyan pala sa Adventist, mga kapatid. Mga kapatid, hindi Adventist. Yung nagtuturo nito. Ang Bible mismo, mga kapatid. Na ating ibalik ang para sa Panginoon. At ating kilalanin siya. At yan ay mapakahalaga sapagkat tayo umaasa na sa langit tayo pupunta. Ngayon, kung ang dahilan natin, ibabalik na lang ako sa Katoliko, mga kapatid. Ang Katoliko ay sinasabi ko na malayong-malayo sa tinuturo ng Biblia yung kanilang mga practice. So kung babalik ka doon, parang babalik ka lang din sa pagkakasala, mga kapatid, kay Satan kasumuko, hindi sa Panginoon. Nakakatakot pero totoo, Ayoko sanang banggitin pero totoo. So ayan, mga kapatid ko. Manalangin tayo, mas maganda, para ang ating mga puso ay mabawasan yung ating yung ating pagdududa sa Panginoon. Marami, alam ko meron dito sa live, doon sa Facebook page, meron diyan sa Zoom, na ganyan ang dahilan. Kapag nagbigay pa kami, hindi na kami kakain. Narinig ko mismo sa Zoom noong nakaraang mga buwan, Ibig sabihin, hindi niya kilala ang Panginoon, Ganun pa nga yung tono niya, Ganun yung tono niya. Naku po, nakakatakot, mga kapatid, na ganyan yung ating kaisipan. So, yan, kung hindi mo kaya magbigay ng malaking pasasalamat, dahil wala ka lang kakainin, at least magbigay ka ng pasasalamat kahit maliit. Pero wag mong kukuhanin yung tithes, mga kapatid. Wag mong hatiin yung tithes para masabing nagbigay ka. Uy, may gumagawa niyan, May narinig ako niyan dati, may gumagawa pala niyan. Hatiin ko na lang yung tithes ko na 500, gawin ko 250. Pina ako. Di ba? Sinulokohin natin, mga kapatid, sarili natin, di ba? Hindi natin maloloko ang Diyos. Alam niya yung laman ng ating puso. At si Satan yun ang dadaya sa atin, Nabibiktima tayo ni Satan. Ang oras ay 5:44 ng umaga. Tayo manalangin, mga kapatid. Let us pray. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na kami muli ninyong ginising mula sa aming pagkakatulog. Tunay na kayo nagpo-provide ng aming buhay. Sa inyo nagmumula ang aming mga kalakasan. Sa inyo nagmumula ang aming karunungan. Ang lahat ng meron kami. O dakilan Diyos, tulungan niyo po kami na lalo labis namin kayo makilala sa bawat araw upang ang aming pagkaunawa sa inyo bilang aming manlilikha at provider ay magpatuloy sa aming buhay at matutunan namin umiwas sa mga tukso ng kaaway at kami magpasalamat po sa inyong kabutihan sa amin. O dakilan Diyos, tulungan niyo po kami na malaman ang aming layunin sa pagbibigay. Walang iba kundi ito'y aming pagmamahal sa iyo. Nais naming maging kapartner mo sa iyong gawain dito sa lupa. Nais ka naming makasama dito sa lupa, o dakilan Diyos, upang sa ganun sa langit na bayan, hindi kami maninibago. Salamat, o dakilan Diyos, sa mga ganitong lesson na kami natututo at nagkakaroon ng chance na baguhin ang aming mga pananaw, maling pananaw at paniniwala. At kami ay patuloy na magkaroon ng pagbabago sa aming karakter, mawala ang aming pagiging madamot at pagdududa sa inyo, dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami. Kami ay mga makasalanan. Dalangin namin ang bawat isa sa mga sandali na ito. Meron kaming personal prayer request na laman ng aming mga isipan, mga puso. Sa sandali na ito, maaaring kagalingan sa aming mga karamdaman, maaaring sa aming mga mahal sa buhay.
Kasama namin sa panalangin si Kuya Rick Masiklat kasama ang kanyang buong pamilya. Kentin, si Raf na mag-exam at nag-review para sa December exam. Dalangin din namin ang kanyang sponsor na Olarte family. Kentin, ang patuloy na panumbalik ng malinaw na paningin ni Brother Ramon Hernandez. Kasama na rin namin sa panalangin ng Operasyon Baliksigla ng Gabaldon SDA Church sa pangunguna ni Pastor Jackson Dasoy at ng mga elder at care group. O dakilang Diyos, amin sinasama sa panalangin muli ang kapatid ni Sister Janet Katmaytan, si Jimmy Dominguez, na patuloy niya po siyang hipuin niya mapagpagaling na kamay at siya ay makarecover sa kanyang kalagayan sa mga sandali na ito. Marami pa kaming mga personal prayer request, ang aming mga kahilingan na inyo pong dinggin sa sandali na ito. Ang sambayan ni Ate Revi ng buong San Leonardo Church, ang kapatiran doon, lalo na mga bagong binyagan, ay patuloy na makita ang inyong pagmamahal. Matutunan namin ang tamang pagbibigay kung anong layunin nito. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Des Flores, ni Ma'am Femi, ni Ma'am Rachel, Sister Grace sa patuloy na recovery, gayon din ang guys, parents, pupils, and teachers. Dalangin din namin ang mga nasalanta ng bagyo at ang mga nagre-recovery tapos ng mga bagyo na ito. Dalangin din namin yung pagiging paparating na maaari po ba ito humina o lumiis na landas, at kung sakali man ito dumiretso, gawin mo kaming handa upang kami hindi mapinsala ng bagyo na ito. Dalangin din namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa Erelia Francisco, gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Neneng ni Brother June, ang kanilang mga anak, mga apo, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ni Ate Sally Sanchez, ni Ma'am Nora Cabietes, si Brother Leonard, ang kanilang pananim. O dakila Diyos, patuloy niyo po itong protektahan para sa mga damage ng mga bagyo na ito. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Jasmine Bionat, ano man ang kanyang pasasalamat at kahilingan sa mga sandali na ito, dakilang Diyos. Kasama namin na nanalangin ang kanyang buong pamilya, maaari po ba dinggin ang kanyang kahilingan at ito ipagkaloob niyo sa kanila sa inyong kalooban. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, Sister Janet Katmaytan, Kuya Edgar Estabilio, Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambayan din ni Ate Mitch San Jose, ni Sister Dang de la Cruz, Kuya Melchor, Kuya Narsing, gayon din si Kuya Monching Canlas. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Asilet Katap, Sister Marites Curameng, Sister Marian Manalastas. Dalangin din namin ang sambayan ng mga kapatiran na narito ngayon, hindi namin nakita at nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ngunit alam namin na sila ay may pasasalamat sa mga sandali na ito. Pasasalamat sa umaga na panibagong buhay. Pasasalamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na kami makapagbago ng aming pag-uugali at mga karakter. Pasasalamat sa inyo sapagkat patuloy nyo kami ini-invite sa bawat umaga kahit kami mga makasalanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Patawad po ulit ko sa kami natagpuang hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa magandang liwanag. May araw na sumisikat ngayong umaga at alam natin yan, ano pagpasamahin pa isikat yung araw, may tanghali, bigla na lang didilim o ulan ng malakas. Kaya mag-iingat tayo lahat mga kapatid na may bagyo pang paparating. Si Opong ba yan? Opong. At ito'y tatama sa Calabarzon. Maapektuhan tayo yan, ano? At medyo matindi raw itong hangin na dala nito. Pero sa doon tatama yan sa Kabikulan, somewhere in Cavite, Calamba, at baka abutan din ng Metro Manila, hindi naman sa kanila yung sentro. Pero tayo mabubuntutan lang tayo yan, maanggihan lang, ano? So purihin ang Panginoon at kaya lang siyempre kawawa yung mga kapatiran natin doon. So anyway, ganun pa man ay patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. God will protect us, ano? He is our protector. Salamat sa mga response. At Revi, Sister Mayna Kison, Mayna Joy Kison, welcome back. Nabasa ko na dati yung pangalan mo at salamat muli. Kaya din kay Sister Jasmine Bionat, sa lahat ng mga bagong pangalan dito, sa mga ilan naka-join.
patuloy po kayong wini-welcome dito sa Discipleship Ministry, Devotional, Morning Devotional. At patuloy muli kayo ini-invite ni Jesus. Hindi po ako nag-invite sa inyo Pinasabi lang sa akin ito ni Jesus. Tandaan nyo, kapag si Jesus nag-invite sa inyo, tinanggihan nyo ba? Ibig sabihin yung bulong ni Satan, yung pinakinggan, bahala kayo dyan. Anyway, joke lang yun. Pero yan, patuloy tayo ni-invite. Welcome kayo dito sa ating devotional and prayer. At sa lahat ng nandyan, ng mga nag-response, maraming salamat po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon sa maghapon na ito. Muli, God first morning po sa ating lahat. Paalam for now. God bless. Sister Nimpa, ngayon ko yata nakita yung nag-comment. Kanina hindi kita nabasa. Anyway, God bless you po sa inyo lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.